So, ayun na nga. So, hello. Ayun na nga. What's up, guys? Hi. Kwento ko sa inyo yung tungkol naman sa mga um, nararamdaman. Ayun na naman. Naglag na naman ako. Toing, toing, toing. Morning light is shining through. In the kitchen, a brand new view. So, ayun na nga. Hello. What's up, guys? Hi. Eto na naman ako. Magandang araw sa inyo. Another day, another hope, another opportunities, syempre, another video, and another vlog. Ang ikikwento ko sa inyo, guys, ngayon, yun tungkol sa mga feelings ko, sa struggles. And syempre, kung paano ko nalagpasan yun, yung coping mechanism natin, kung ano yung mga ginawa para malabanan yung mga nararamdaman natin tungkol doon. So, let's see, let's start, and sana hanggang dulo sumama kayo sa akin sa kwento ko. Magandang araw. Let's start. Nung umalis kami ni Alvin sa Pilipinas, that was last July 2025, kaming dalawa lang. Hindi na kami nag-decide ni Alvin na na magpahatid sa family or sa friends. Ang sabi namin, kami na lang. So, last kita-kita namin with my family ni Alvin sa bahay na lang. So, yun yung decision ni Alvin. So, para sa akin siguro, mas okay na din kasi syempre, alam ko na at nakikita ko, may mga naririnig akong kwento. Pag hinahatid daw sa airport, nagkakaiyakan. So, ayun yung ayoko maramdaman. Since yung feeling ko that time is more on, na-excite ako kasi yun nga, first time namin out of the country ni Vin, then sa US pa. During the time, syempre, hindi mo maiiwasan yung mga thought or yung mga feelings mo na malulungkot ka or nag-aalala ka. Iniisip mo kung ano yung mga bagay na hindi mo na magagawa since aalis ka na ng Pinas, yung mga nakasanayan. Syempre, andyan dyan yung family. Iisipin mo yung family mo. Andyan dyan din yung mga friends mo, yung work mo. Syempre, nag-resign ka na, so iiwanan mo natin sila. Yung leisures, yung gimmick dito, iinom ka doon. May mga 7-Eleven na 24/7. Yung mga ganung bagay, yung tatakbo sa isip mo during that time. Umalis ako sa Pilipinas, July 2025. Dumiretso kami ni Agnes sa Japan, from Japan. Ang entry point namin is sa Orlando. From Orlando, pumunta kami ng Miami. Ako, tas from Miami, diretso na ng Birmingham. Doon sa Birmingham, doon ako sinundo ng tito ko. Doon ako nagstay sa lola ko sa Jacksonville, Alabama. So, during that time, mga first 2 days, I think 3 days, doon pa yung feeling na na-excite ka, naninibago, masaya yung pakaramdam. Since yun nga, bago lahat ang nakikita mo lang before or pinapangarap mo, masaya ka during that time. Pero lumipas yung araw, unti-unti na ako nakakaramdam ng noong una naiinip ako, then after kong inip, andyan na yung dadatnan ako ng lungkot. Then after ng malungkot, dadatnan ako ng kung ano-ano yung iniisip ko about kung ano ba yung mangyayari, kung ano yung plano, yung anxiety level tumataas. Then after nung pag-stay ko sa mga lola ko ng 6 weeks sa Jacksonville, Alabama, guys yun, itong video na to. Yan, may calendar yun. Minamark ko yung day ng alis ko sa Alabama. Since yun nga, inip na ako, tas gusto ko na talagang magbago yung environment since sobrang tahimik kasi dito sa bahay, dun sa bahay ng mga lola ko. Minamark ko yun, guys, yung calendar per day. Alam yun ng mga friends ko. Ganon katindi yung inip ko at yung bagot ko. Dumating na sa point na ganon. Then yun nga, super saya ko, super excited ako kasi dumating na yung time. Ayan, August 20, sabi ni Vin, pwede na akong pumunta ng Virginia sa Roanoke. So, mga 1 week yun ahead, nakapagpabook na ako ng ticket. Super excited na ako nun. Then yun nga, dumating ako dito sa Roanoke ng August 20 and nagkita na kami ni Vin sa wakas. At yung video, papunta na kami sa airport, tapos mag-isa lang ako. Alam ko may layover pa ako papunta ng Atlanta. From Atlanta, 1 hour ako nag-antay doon. Then from Atlanta, papunta na dito sa Roanoke. Ayun yung naging journey ko doon sa pagpunta dito sa Roanoke.
Ayun, pagkadating ko dito sa Roanoke, sa airport, since si Alvin kasi nasa training sa cultural specialist niya, kasama niya, tinutur pa siya dito sa Roanoke kung ano yung mga dapat gawin. So ako, na-insaka naman ako ni Vin na mag-Uber na lang ako. Nagpahatid ako Uber. From Uber, dumiretso ako dun sa hotel. Doon muna ako nag-stay ng 2 days. Then after 2 days, ako yung apartment. Ako yung nauna dito sa apartment. Nilinisan ko muna. Then yun, sa mga susunod na araw, nilinisan namin, inasikaso na namin kung paano pagandahin, kung ano yung mga kailangan gawin, kung ano yung mga kailangan bilhin. Yun yung nangyari. So, nawala na naman yung feeling ng ng anxiety ko since yun nga, masaya ako kasi nga bagong environment. Andi dito si Vin, kasama ko na. Ayun, ganun. Then, lumipas yung mga araw. Okay, kasi first time si Vin, during preceptorship, pang morning pa siya. Ang duty niya is from 7 a.m. up to 7 p.m. So, noong una, natatakot ako kasi aalis siya dito ng madilim pa, 5 a.m. Nagpe-prepare na siya. Mga 5:30 aalis na siya going to work na. So, ako lang maiiwan. Noong mga una, yun yung anxiety ko. Madilim. Natatakot ako pag ganun. At sas ako lang mag-isa. Hindi kasi ako sanay mag-isa sa bahay. Alam din ng mga tita ko yan. Then, nung natapos yung preceptorship ni Alvin, dumating na sa point na nag-decide na sila na itry naman yung night shift. So, hindi pa nga dumadating yung duty na night shift. Kung ano-ano na iniisip ko, nag-a-anxiety na ako. Ayun, ganun yung nangyayari. Antindi. Kasi nga, nung nasa Pilipinas pa, going back, pagpanggabi si Alvin, tapos wala akong pasok, hindi ako natutulog sa bahay, nakikitulog ako sa mga tita ko, ganun kalala. Anxiety ko na, na mag-isa, na matulog, na walang kasama, kaya doon ako natutulog. Tapos yun na nga, nung nandito na ako sa Roanoke, nag-decide na si Alvin na magpanggabi. Hindi ko alam kung ano yung iniisip, kung ano yung tumatakbo sa utak ko. Kinakabahan na naman ako, nagpa-palpitate na naman ako. Ayun. So, sa madaling salita, yung anxiety level ko, tumaas na naman. Speaking of anxiety, malawak na topic kasi ang tungkol sa anxiety so hindi naman tayo professional para makapag-advise, hindi naman tayo professional para malaman natin scientific explanation kung bakit nagkakaroon ng anxiety. Pero based sa pagkakaalam ko, yung anxiety kasi is normal yan na nararanasan ng isang tao, lalo na pag may mga place or may mga bago sa paningin mo, nagkakaroon tayo ng anxiety. Pero once ang anxiety is naging persistent, nag-i-interfere na sa mga daily activities natin, tapos naging severe na, yun yung hindi maganda. So, hindi ko na i-discuss sa inyo tungkol dyan sa anxiety na yan. Pero alam nyo kasi guys, lately lang yan eh. So, before kasi ng mga bata ka tayo, hindi natin alam kung ganun ba close pa yung pagka-open ng mga tao with regards dun sa nararamdaman nila. Pero, mali natin, kung meron na sila, hindi lang sila makapag-open regarding dun. Pero since nga, ngayon sa modern day, naging aware na yung lahat regarding sa anxiety, lalo na nung nagka-COVID. So, nagkaroon na ng awareness ang tao. So, ayan na, nagkaroon na ng anxiety dito, nag-a-anxiety si tito, nag-a-anxiety yung daddy mo, nag-a-anxiety lahat. So, hindi natin masasabi kasi subjective kung ano ba yung nararamdaman nila. So, ayun. Yun lang yung pagkakaalam ko with regards dun sa anxiety. Pero ayun na nga, isa sa mga topic natin ngayon is kung paano ako naka-cope up at kung paano ko nalagpasan until now, paano ko nilalabanan. Ayun. For me, up until now, yun yung ikikwento ko sa inyo. Ayan, yung mga naging sandalan ko during that time. Siyempre, sa family, andyan na yung mami ko na laging nag-update, laging nangangamusta kung ano ba yung balita, kung ano ba yung nangyayari, na kahit minsan, na kahit pala dumating na yung time na minsan ayaw mo nang sagutin, pero wala sila yung kailangan mo. Ayan, andito din si Tita Opel, na sinasabi ko to sa mga friends ko. Si Tita Opel is my daily attendance. Kasi ano yan, bukod yung tawag ng umaga, bukod yung tawag ng gabi. Tita Opel, kahit nagluluto, nag-aalaga ng bahay, yan, lagi naka-update yan. So, namimiss ko yung away nila ni Tita Josie. Si Tita Josie nakikisali din sa video for time to time. Pag nakikita niya na nakikipag-usap ako na habang inaalagaan nila si Popoy, yan, naka-video pa din kami ng Tita Apple ko. Minsan, daddy ko sumisilip. Then, si Ate Apple ko, super busy naman, pero nakaka-video call ko din dyan. Then, si Bides, minsan nakakausap ko din. Then, kuya ko, bihira ko lang din makausap. For family, andyan dyan si Ace. Yan, time to time. Pag alam kong okay yung schedule niya, i-video call ko and hindi nagdadalawang isip si Ace, sinasagot kagad yung tawag ko. Ayan.
kahit nakakagising niya, dumating sa point na ako pa yung nakagising sa kanya kasi nakalimutan ko yung oras. So 7 o'clock na sa Pinas, 7 a.m. natawagan ko siya, tulog pa, tapos gumising, yun, kwentuhan. Sila Kathleen, yan, sila Zarmi, na pag tinatawagan ko, ayan, sumasagot din, nangangamusta, lagi nagko-comment sa mga post ko, si Zarmi. Nasa family, sino pa ba? Si Avi, ayan, nandiyan din yung pinsan ko. Alabama days pa lang, or hindi pa nga Pilipinas days pa lang. And syempre, hindi mawawala. Yan, andi dito lagi. Time to time, si Kate na nakakausap ko din. Kinakamusta din niya ako, hindi yan nakakalimot. Isa din yan sa mga sandalan ko nung nasa Pilipinas pa, habang nandun ako sa bahay. Yan, tatawid lang siya pag may problema. Ako, magpe-message lang din sa kanya. Ayan, thank you. Si Karen, yan, nakakausap ko din, nakaka-video call ko din, and nangangamusta din lagi si Karen. Karen ni Makmak, then andyan din si Kyle, saka si Tita Lloyda, naka-video call ko din yan. Si Karen naman, na taga Infanta, nakaka-video call ko din yan. Yan yung mga family na nakakausap ko. Kailangan nyo din yun, guys, kasi lalo na pag mag-isa lang kayo or kung nalulungkot kayo, pwede nyo naman libangin yung sarili, makipag-usap kayo sa kanila. So, walang masama sa pakikipag-usap. Mag-open up kayo pag nalulungkot kayo. Then pagdating naman sa mga friends, nandiyan dyan na si JC before, nakakausap ko yan. Yan, tuwing, ang schedule namin ni JC, tuwing, ano nga ba to? 7 p.m. dito, tapos 7 a.m. sa Pinas kasi ang work niya, pang umaga si JC, kaya nakakausap ko din yan. Syempre, hindi mawawala Pavino, siblings, lalong-lalo na yung best friend ko, si Ian, madalas. Until now, madalas kami magkausap kung ano yung problema ko, kung ano yung problema niya. Nag-open up pa din kami. Since nasa Pilipinas pa din naman kasi, ganun na yung relationship namin ni Ian. Then si Ton, yan, kamusahan dito, kamusahan doon, kahit na nasa Greece na siya. Then si Bunik, hindi din nawawala. Hindi ko din pwedeng makalimutan na tawagan si Bunik, mga musa dito, miss ko na yung inuman, miss ko na yung bonding time, yung mga time na nang okay kami. Okay. Tapos, yun, yung mga friends ko, sila Eileen, si Leonard, si Rani, si Ira. Yan, natatawagan ko din yung mga yan. Through video call din, time to time, pag hindi sila busy, since mga adulting, mga busy na sa mga anak, mga busy na sa work. Pero yan, nakakamusta pa rin. Si Ira, ganun din. Ayun. Si Jerry, from Polillo, andyan si Ray, nakasamahan ko dati sa work, sa Sanofi. Then, wait, nakalimutan ko pala si Mark din, na isa sa mga pinsan ko, nasa Germany naman yan, nakaka-video call ko din. Ayan, si Mark. Then, pagdating naman sa work, mga friends ko, mga works ko, mga best friend ko, ayan, nangunguna si Jeline, si Trisha, andyan dyan si Bernadette, andyan dyan si Jonah, si MJ, si Loreto, si Nixie, si Liana, si Claire, si Emlet, si Ma'am Trixie, si Sir Japes, si Amara. Hi Amara, namiss kita Amara. Kurumi Amara, namiss kita. Ayun. Yung mga nakaka-video call ko, ng mga cover ko, lalong-lalo na yan si Jeline, Pilipinas pa lang. Ano yan, nakaagapay talaga sa akin. Kahit natutulog, kakagising, matutulog, magkatabi sila ng asawa nila, kasama si Cara, yung aso, andyan dyan yung anak ni Jeline, kausap ko yan, hanggang sa pumunta na ng Qatar naman si Jeline. Sino pa? Si Trisha. Ang aking bestie na si Trisha. Same din, ganun din yung maging relationship namin. Lagi sila nakaagapay sa akin. Pag tinatawagan ko, siguro alam nila na nalulungkot ako. Hindi ko alam kung nahihiya ba sila na hindi lang makasagutin. Pero thank you sa inyo lahat. Yan, si Trisha, video call ko hanggang nung dalaga pa si Trisha. Sorry, Trish. Ayan, nung dalaga pa si Trish, hanggang saan na nagkaroon ng ka-fling. Tapos after ng ka-fling, nagkaroon na ng serious relationship. Si ayun. Pero thank you kasi ka-video call ko din kaya. Si Burns sa US naman, andito sa Arkansas, ka-video call din namin. Ayan. Kahit nagluluto, kakagising, matutulog, papasok sa work si Burns, andyan dyan din, sasagot din sa calls, kami yung mga nagtutulungan, andyan dyan din si John, namimiss ko na yung Ano ba, John? Hoy, ano ba, mag-duty na kayo? yan, John. Sorry, pero kidding aside, na-miss kita. MJ, si Nixie, si Loreto, yan, si Emlet, makulit. Lagi akong, inaasar na unemployed daw. Kumanda ka sa akin, Emlet, pag ako nagka-work, sasampalin kita yung joke ang joke. Ayun, si Emlet, yan yung mga cover ko. Si Ma'am Trixie, si Sir Japes, si Riri, ayan, shout out to Riri, shout out to Adi,
Yan yung mga yung mga nakakausap mo na kailangan mo. Depende kasi sa yun kung paano mo labanan yung lungkot. Pero for me, naging effective and up until now, nakakatulong. Sila Tetay, yan. I miss you, Tetay. Shout out to you din. Yan, kausap ko din yan. Si Lon, nakakausap ko din. Si JL, minsan nakaka-text ko, pero hindi ko pa siya ata naka-video call. Si Ara, si Nini, yung mga yan. So, ayun guys. Kaya ko kinikwento sa inyo to para for awareness na din, saka para mag-share na din. Malay nyo, makatulong din sa inyo, or malay ko ba kung effective sa inyo, so pwede nyo din gawin. Lalong-lalo na yung mga OFW or yung mga nagpupunta ng ibang bansa, ng ibang lugar, nagmamigrate, hindi maiiwasan yun guys So, yun lang. Kaya ako share sa inyo para magkaroon tayo ng inspiration na somehow kaya yung labanan kung ano man yung anxiety mo na tinatawag nila ngayon na anxiety na dati naman wala. So ayun, sorry pala guys doon sa mga nakalimutan ko kung hindi ko kayo naalala. Alam niyo yan, sobrang dami ng mga kausap ko kasi doon sa mga hindi ko nabanggit dito sa videos. Sorry, pagpasensyaan nyo na tumatanda na joke. Sorry. So ayun, dito na natapos yung videos. Sa wakas, ma-e-erase ko na din yung mga videos na video recording while kausap sila. Maraming salamat sa inyo. And see you ulit sa mga next videos. Abangan nyo yung next videos for winter season. See you guys. Bye. Thank you for watching guys. Follow me for more videos and subscribe. Paki-follow po. Maraming salamat. Thank you. Bye. Bye.